Magandang araw mga boss. Sa video na to ay papakita ko sa inyo ang basic na pagdiagnose kung paano nyo ba malalaman kung may blue buy na ang ating mga makina. Sa mga second hand lovers na mga sasakyan dyan ay pwede nyong pagkukunan ng pansin ang video na to. At para naman sa mga car owners, halina, sundan nyo ang video ko para malaman nyo kung paano ba ang pinakasimple na pagdiagnose sa blue buy na engine. So ito yung ating makina mga boss, no? Ito po ay gasoline engine. Pero mapa-diesel o pag-gasolina man ang makina ay the same procedure lang po ang pag-troubleshoot or pag-diagnose kung may blue buy ba ito. So una-una nyo pong may i-check sa makina na inyong bibilhin or sa inyong mga sasakyan ay dito nyo po titignan sa kanyang dipstick. Yan. So hugutin nyo ang dipstick. Pag nakita nyo ang ating dipstick na merong usok at merong talsik ng langis during na nakaandar na ang ating makina, ay siguradong blue buy po yan. Kahit wala po yung talsik ng langis, basta merong usok na lumabas dito, ay siguradong blue buy na po yan. Kahit na maliit pa ang usok or malakas ang usok mga boss, ay blue buy na po yan. Ang maliit pala na paglabas ng usok dito mga boss, no, ay indication po yan na meron ng lamat sa ating mga piston ring at sa ating liner. Meron na yung gap na siyang dahilan ng pag-exist ng ating combustion gas or ng ating usok dito sa ilalim ng ating crankcase. At yung usok na nag-exit galing sa ating combustion chamber ay maghahanap yan ng butas papalabas sa ating makina, which is dito. Ito yung pinaka basic na buksan mo para ma-diagnose mo kung may usok ba lumabas at blue buy na ba ang makina. Pero take note sa inyo mga boss, merong mga makina po na mausok talaga dito sa kanyang dipstick, pero hindi masyadong malakas na usok na sobrang usok na mga boss, no. Kaya may re-recommend ko na mas mabuti na gumamit ka ng ating compression tester. Yan. So kung wala kang compression tester mga boss, merong mga mechanic dyan na merong compression tester. Pwede po to sa diesel at sa gasoline engine. So mas advantage na meron ka nito or magpa-compression ka sa ating makina, or magpa-compression test ka sa ating makina na bibilhin or sa makina mo kung meron kang doubt sa pagiging blue buy nito. Next step mga boss, no, is dito mo bubuksan sa ating pillar cup. So sarado natin ang ating dipstick. Once na pagbukas mo sa ating pillar cup at umaandar ang ating makina at lalabas ang usok dito or merong pressure na lalabas dito at may kasamang usok mga boss, ay indication po yan na blue buy na ang ating makina na bibilhin or ang ating sasakyan. So meron ding mga engine mga boss na nag-uusok dito or nagbaback pressure, ang pressure galing sa crankcase dito sa kanyang pillar cup. Dahil yan sa sira na ang ating PCB valve or sira na ang ating positive crankcase ventilation. So dito sa makina na to, meron tong PCB, nandito siya mga boss. Yan. So yan yung PCB valve niya mga boss, no. Isa sa mga rason kung bakit nag-uusok tong ating pillar cup, dahil dyan. Isa din sa rason kung bakit nag-uusok tong ating dipstick, dahil din dyan sa PCB. Dahil sa sira na ang kanyang one-way na valve. So ang direction po ng ating PCB, ang function po niyan ay one-way lang. Papunta lang yan sa ating intake manifold or sa ating throttle body. So wala po yung pabalik sa ating cylinder head. Kung sira na po yan mga boss, ay mag-stack up po yan na siyang dahilan ng pag-usok dito. Kasi wala nang lalabasan ang ating mga back pressure galing sa ating crankcase. Usually sa mga makina mga boss, no, ay meron talagang back pressure sa ating crankshaft, crankwave at sa ating mga piston. Dahil yan sa lakas ng rotation ng ating crankshaft mga boss doon sa ating crankcase, kaya magkakaroon yan ng pressure. Pero usually ang pressure na yan ay walang usok, normal lang po yan talaga. Once na ang yung makina ay meron yung usok na mga boss, ibig sabihin nun merong blue buy na nag-i-exist ang ating combustion or ang gases sa ating combustion doon sa ating mga liner at sa ating piston ring. Kaya nagkaroon ng usok dito. Pero take note mga boss, meron ding mga makina na mausok talaga dito. Kasi yan mayroong katulad ng mga modelong engine ngayon. Kasi depende yan sa klase na gamit ng ating timing chain or timing belt or timing gear. So mas mainam talaga, tulad na sinabi ko kanina, na gumamit tayo ng compression tester. Once na bibili ka ng second hand na sasakyan, ay ipa-compression test mo ang ating makina para sigurado. Once na
may doubt ka sa iyong unit o sa iyong sasakyan, ay ipa-compression test mo talaga ito para malaman mo or ma-make sure mo na blue by or hindi ba blue by ang ating makina. Itong compression tester mga boss ay sadyang ginawa para malaman natin kung ilan pa ba ang pressure or ang ating Pmax pressure dito sa loob ng ating combustion. So kada silindro, i-reading nitong ating pressure gauge kung ilan pa ang pressure na may-build sa ating cylinder, sa ating piston at sa ating liner at sa ating piston ring. So napakahalaga na meron kang compression tester or magpa-compression test ka sa mga mekaniko. So yan lamang po mga boss, hopefully ay meron kayong nakuhang idea. Maraming salamat at paki-share ng ating video para marami na ring makakaalam. God bless!